you going? Heading to Tacoma. What are you gonna pick up? Pick up a 950 loader back to Canada. Oh, yay. And Jofield David Liabres, tanong ko lang kung balik si Manoy sa Quillan, pwede pa ba siya bumalik? Huwag na siyang bumalik dito. Good morning mga choy, mga chay. Good morning internet, good morning viewers, good morning British Columbia. 8 o'clock in the morning guys. 1 hour and 25 minutes to Idaho border again and again. Ganda ng weather today. Walang snow. Zero on temperature. Hindi malakas
Dito na ako malapit sa border ng Amerika. Diyan na lang sa unahan eh. Double check ko lang, baka may nakasingit dito na hindi para sa akin. Like, you know, mga siningit-singit. ABS light is working, guys. May problema ako dito sa ABS. But I think pagpasok ko sa Bonner's Ferry, nandito yung nandito yung opisina, so hindi makikita to. Lights is good. So far so good, guys. Ito na yung lalagyan ng chain. Isa lang chain ang kaya, isang triple. Pag I think kaya ang tatlo eh. Pag single or double, kasi ito triple makapal. It's good. Good morning, officer. Where are you going? Heading to Tacoma. What are you gonna pick up? Pick up a 950 loader back to Canada on Monday. What's it full of? 950 loader Oh, the Caterpillar. I got it. Yeah. Any fresh fruits or vegetables? No, I got no fruits. Alcohol, tobacco? I got 6 packs tobacco here. Have a good one. Have a good weekend. Welcome back to Idaho, mga Choy and Chay. Welcome back to America. America.
delikado. Wala mag-isa. Dito ako sa middle lane guys kasi wala akong load. Ganun lang. Pag wala kang load, hindi mo kailangan pumasok sa platform or isampay yung truck mo sa platform. I need a restroom. Okay mga chun, tumigil muna ako dito sa Sonic truck stop kung saan tumigil kami before ni Ken. Alala ko si Ken, doon kami before eh. Tumigil kami dito, nag-check kami ng aming mga load. So nag 30 minutes break muna ako para diretso-diretso ako ng Tacoma hanggang mamayang hapon. Ngayon, bago ako mag-start ulit sa aking biyahe, gusto ko lang munang sagutin itong isang tanong. Na-curious siya, okay? Si Jeremy Chin, sabi niya, napapansin niya na isang plate number lang yung aming truck or walang plate number yung likod ng truck. Tama. Walang plate number po ang likod ng truck ng mga sasakyan na naka-registered sa Saskatchewan province. Why? Kasi yun ang provincial policy nila. Simple cost savings. Hindi mo kailangan ng dalawang plate number. So, itong truck, meron siyang ilaw, plate number light, pero walang plate number nyo. Plate number. Okay, napapansin nyo, di ba? Wala. Sa ibang probinsya, Manitoba, dalawang plate number, front and back. Sa ibang probinsya, merong front and back. Ang Saskatchewan lang ang merong isang plate number. Yun ang provincial policy nila. So sa truck, kagaya ng Q-Line, dahil nakabase sa Saskatchewan, yung truck nakalagay yung plate number sa front. Isa lang. Pero pag sasakyan yung private car mo, okay, private car, mga kotse, napapansin nyo kay Manoy na pick up niya, ang kanyang plate number ay nasa likod. Yung sa front niya, ang nilalagay niya yung sa Ice Road na plate, yung beer. Pag sa kotse, ang plate number ng mga kotse ay wala sa front, nandito sa likod nila nilalagay. Okay, hindi sila pwedeng maglagay sa front. Kailangan nasa likod.
Pag truck, kailangan nasa front, wala sa likod. Kasi ito, hindi naman siya nakikita. Okay? Then, iba din ang plate number nito ng truck, iba din ang plate number ng trailer. Isa lang din ang plate number. Wala na. Yun lang. Iba yung plate number sa truck, 171. Okay? Iba din ang plate number ng trailer, 676 NGY. Hindi sila pareha. So, isa lang. Hindi kailangan ng dalawang plate number sa Saskatchewan. Kaya, I don't know, ganun sila kasimple sa kanilang mga plaka. Kaya pwede kang maglagay ng customized na plate dun sa front. Hindi kasi sitahin dahil yung front bumper mo ng kotse, bakante na yun. Pwede kang maglagay doon ng pangalan mo. Pwede kang maglagay doon ng Butchokoy. Okay, Bordagol, Buraot. No, kahit anong ilagay mo doon sa front. Basta yung likod, ang likod, nandyan yung plate number. So tara na, kasi I think tapos na yata yung aking 30 minutes break. I know that you're trying to fix me, but I don't wanna be like you. If you wanna take it back to the 50s, maybe I'm not the guy for you. You're dying not to work, but work until you die. I'm gonna stop here sa Walmart to buy something ink at saka bigas.
So dito na ako nakaparking sa gilid. I think everything was good pag-atras ko kanina. Yeah. Grocery lang ako dito sa Walmart. Bili ng ink kasi I need ink sa aking mga paperworks. Magpa-test muna ako dito ng ano, kung ano yung blood pressure ko. Guest blood pressure. Agree. Oh, birthday. Hindi ko napapakita. Male. Asian. Okay, high cholesterol. High blood pressure condition. How's your doctor told you that you have any further? No, none of the above. Submit. Please Okay, place your left. go. Okay. Kasi kita eh. Giipit na kumayo akong kwan. Bukton. Don't get me wrong, but I remember, I know it. Wala. Okay, result. The blood pressure test is complete. Okay. Please take your arm out of the cup. Okay. Loh. Hi. Ang taas naman ito. Ulit na. No thanks, except 123. High blood ko, men. Guest. Di na yun. Klaro na. Agree. Continue. None of the above. Please place your Okay. Okay. Take it easy. Maganda dito sa Walmart kasi may mga free na ano eh, test. The blood pressure test is complete. Please take your arm Okay, out again, of the cup. 122/83. I hope bumaba. Oh, bumaba nga, 140. Nako, biglang tumaas, 144. Bino. $65 black. Yeah, that one. Just one piece. Now I have to ring it up back here. I have to pay it here? Yep. Okay. Parang hindi ko alam kung bakit kailangan bayaran dito. May mga kawatan din pala dito kasi ito, naka-lock up siya dun eh. It's $15 USD. 65 replaces black. Oh, sorry. Yeah, nakaw din pala yun. Samsung. This is $159. This one. Anyway, food. Actually, so every Walmart sa US, meron lagi yung mga international foods. Okay. So, kahit sa Canada, America, merong international foods. Hindi mawawala yan. International rice yan, no? $23. Jasmine. This is from product of Thailand. Jasmine rice. I don't know if tama ba itong jasmine rice.
Canada na lang siguro ako bibili. Wala. Hindi yan ang gusto ko. Ito yung aking grocery. $100. Walang, nakakuha ako manok, but walang bigas na yung paborito kong bigas na malambot, wala. So I think, or sa Canada na ako sa Canada na ako kukuha. Sa Walmart, Canada. Stigo. Sana hindi tinikitan na. Yeah, sana walang ticket. Hindi naman siguro, Ben. Wala. Walang ticket. Pasok ko lang itong aking mga gamit. Laki ng Walmart nila sa Pospos. So sakto lang nagamit ko lahat ang 2 hours, 1 hour and 30 minutes. 1 hour and 30 minutes ang aking nagamit today, plus 30 minutes kanina. So that's 2 hours na off duty. At the end of the street, turn left. Hey, gusto ako dito. Diretso na ako ng Tacoma today. Turn left on West Point Parkway. Take the ramp on the right to I-90 West. Bumili na ako ng chicken wings habang nagdadrive ako. Kain. Chicken wings, chicken macaroni. Then sauce. Chicken wings. Okay. Gutom na eh.
dito ako natigil nung load ko na pula papuntang Tacoma din. Speed up. Ay, ay, ay.
Pagdating din ng ano, ng Tacoma. You have 1 hours and 38 minutes of remaining drive time. 1 hour na lang. Towards Tacoma. Okay, tagdas muna baka may kumungkot. Please drive to highlighted route. Turn left on 12th Street East, then take the ramp ahead. Diretso na ako sa port ngayon. Doon ako tutulog. Para sa Monday ay Take wala the na rin ramp ako makuha ahead, parking then take dito. the first right. Lahat occupied na. Yan. Okay. Then pag kailangan ko ng washroom, puputulin ko na lang ang trailer. Unhook, then punta dito, washroom, shower tomorrow. Then balik ulit sa port. Mas tahimik doon, maganda doon, may security. Pegot-pegot. Turn right on South Frontage Road. In 800 meters, arrive at eastbound 1 Fort Tacoma on the right. Oh, Q-Line. Mga Q-Line na nauna dito. Oh, si JC. JC's here. Oh, really? It's full.
guys na marami ng Q-line dito ngayon. Q-line. Dito na nag-reset to. Mamaya ko titingnan yung number niya. Tapos meron pang isang Q-line doon. Dalawa. Linis ng trailer, oh. So anyway, itong pinaradahan ko ngayon, okay na to. Kasi kung merong barko, dito dumadaan yung mga kotse, eh. So hindi ako nakakasagabal sa kanila. Kung tutusin, pwede pang isa, eh. Didikit ko ng hosto doon. Pwede pang isang ano. Pero wala na makakapasok doon dahil iniwan na yung isang oversized na trailer doon. 13 axle. Yeah. Nakarating din ng safe and sound. Thank you, Lord. So papalipas Sabado ngayon, yung gabi, Sabado. Linggo, dito lang kami sa Linggo. Para sa Monday morning, I don't know. Ako meron akong tweak card, hindi ko na kailangan ng escort. Napakalapit lang, pagpasok ng gate, nandun na yung loading area, hindi na kailangan. Ang dami pang pasikot-sikot sa loob, wala na. Unlike sa Maryland and sa Florida, dito, ito yung pinakamadaling port na pinapasukan dito sa Amerika. Itong Tacoma. Dahil yun nga, pagpasok sa gate, yung mga equipment nandun lang. Parang nasa gilid lang sila ng tubig. Nandun lang yung mga equipment. Kaya napakadali lang ng loading, napakadali lang pumasok. So itong mga ito, hindi ko alam kung may mga quick card. Then ano bang gagawin ko bukas? Wala, kundi magstay, papahinga, load ng TV again. May mga truck pa doon sa unahan, mga oversized din. Ay yung mga iyon, delivery yun. Ito pick up kasi may mga load silang karga, eh. Meron pala akong sasagutin. May nagtanong, saglit lang, para matapos ko yung mga question and answer. Dapat pala meron akong ano. Dapat pala meron akong days na sasagot ako ng mga questions ninyo. Magano ako ng days, siguro every Saturday. Eli Ramos, shout out sa iyo. 3 taon na akong nanonood ng vlog, hindi ko pa nakita dumumi ka habang tumatakbo. Mahirap tumae habang tumatakbo, no? Sa highway, meron bang palikuran sa highway? Sa atin, tigil ka lang sa gubat, ayos na. Eli Ramos from Pangasinan. I think, yeah, sa Amerika, again, sa Amerika, maraming rest area. Napakaraming rest area sa Amerika. Hindi ka mamomroblema kung ikaw ay gustong umibak na natatay ka. Merong mga rest area sa Amerika. Walang problema. Sa Canada ang problema dahil it's different from America, of course, no? So sa truck namin walang walang CR kasi ano lang yan, eh, tulugan sa likod, then that's it. Unless kung talagang customized na mahaba yung bunk mo, pwede kang dumumi doon. Pwede kang magpagawa ng CR or shower. And Jophil David Liabres, tanong ko lang, kung balik si Manoy sa Q-line, pwede pa ba siya bumalik? Of course, yeah. Pwede pang bumalik si Ken sa Q-line kasi ang ganda ng record ni Ken sa Q-line. Wala naman siyang problema, 7 years. And anytime pwede siyang bumalik. Pero kung I think maganda na yung tawag dito, pwesto ni Ken, ni Manoy Cart sa kanyang TR Transportation, TR Petroleum, okay na yun. Huwag na siyang bumalik dito dahil at least every Saturday, Sunday nakakawi siya sa kanyang pamilya. Unlike to us, tingnan mo kami, Saturday ngayon, itong mga driver na to, nandito kami sa biyahe. So hindi kami nakakauwi ng Saturday, Sunday. So mas maganda na yung kanyang kahimtang, yung situation na hataw lang from Monday to Friday, hataw talaga siya, no? Pagod-pagod talaga yung pressure kasi yung
Fuel kasi guys, walang tigil yan, walang slowdown ng fuel. Necessity ang fuel kahit saan. Kailangan ng truck, kailangan ng kotse, kailangan ng mga mining. So, hataw talaga din. Saturday, pahinga na siya. So, pero, again, pwede siyang bumalik anytime. But, I don't think so kung babalik pa siya sa Q-Line. I think enough na yung kanyang naging experience dito na 7 years. And, mautak din siya eh. Alam nyo, inikot niya muna halos ilang state yung tinapos niyang state bago siya umalis. Kasi before, kung hindi nyo na... Kung napansin nyo before, takot siyang pumasok ng Amerika. Why? Dahil nga sa Amerika, iba sa situation sa Canada, no? Yung napakabilis na mga sasakyan, ang daming mga sanga-sangang mga highway, oversize, ang daming mga permit. So, takot siya before. Nung citizen siya, talagang pinupurso namin na pasok sa Amerika. Try mo mag-Amerika. At least ba, may experience ka sa highway sa Amerika, paano ang sistema sa Amerika, ano ang, di ba, kalagayan sa Amerika. So, nakaikot din siya ng mga, I don't know, more than 30 states yata. Napuntahan na nga niya ang New Mexico. Ako, hindi ko pa napuntahan ang New Mexico sa Amerika. Hindi pa. Never. Pero siya, napuntahan na niya ang New Mexico. So, at least meron siyang experience sa Amerika bago siya bumalik ng Canada na for good na for good na siguro. And si Michael Dudoli 5162, belated happy birthday sa'yo. January 15, pasensya na, ngayon lang kita nabasa. Belated happy birthday. So guys, kung meron kayong mga questions, and ang gagawin ko na lang every Saturday, I'll keep in mind, every Saturday sasagutin ko yung mga questions niyo and mga shoutouts ninyo every Saturday. Gagawin ko yan para sa inyo. Isisingit ko siya sa schedule na kailangan Saturday questions, and yung mga relevant naman ng mga questions na mahihirapan akong sumagot, and shout out every Saturday. Okay? So dito ko natatapusin ang video. Papahinga na rin ako. Yung mga grocery ko kanina sa Walmart, ayusin ko pa, ilalagay ko pa doon sa ref, then papakulo pa ako ng itlog dahil you know, boiled egg is good every day. Tapos bumili ako ng noodles para sa every morning. Sarap ng isang noodles, spicy, tapos may itlog, di ba? Then yun, bumili akong tinapay. Bigas, wala akong nabiling bigas kasi wala akong nagustuhan bigas doon sa Walmart sa Idaho. So maybe by pagdating ko na siguro ng pagbalik ko ng Canada sa Walmart, titingin ako ng bigas na dahil short na rin ako ng bigas din. Kanina bumili din ako ng ink para sa aking printer kasi every time na papasok kami sa Amerika, babalik ng Canada, kailangan namin ng magpapa-print kami kasi every time magbabayad ka ng $2 every print. But yung resibo na yun, yung binayad namin, i-refund naman yun sa amin. Basta gamit sa mga truck na binili mo, i-refund ng company. Kahit sino naman, kahit anong company naman, ganun ang ginagawa. Pag may ginastos ang driver para sa truck, nire-refund ng company yan. So daghang kayong salamat. Enjoy sa inyong weekend guys. Kami, mag-i-enjoy din kami dito sa gilid ng dagat, sa port ng Tacoma. And Saturday, Sunday, stay sa truck. Napakaganda ng klima. Hindi, walang snow. +8 ang temperatura. So hindi kailangan mag-heater sa loob ng truck today. Bukot-bukot na lang habol. Daghang salamat sa inyong mga suporta, sa inyong likes and comments. Pag aming mutanan, and I'll see you guys on my next video. Have a good night.